Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito, pagpalain kayo ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Sa umagang ito, meron akong isang napakagandang Bible verse na share sa inyo sa umagang ito. Makikita natin sa book of Matthew chapter 7 verse 21 na kung ating babasahin ay ganito ang nakasulat. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nang nabasa ko ito, mga kapatid, biglang pumasok sa isip ko. Halos lahat na tao nagsishare ng gospel. Marami, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit ano ang gustong ipaunawa ni Jesus Christ dito sa sinabi niya sa chapter 7 verse 21? Na hindi lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay mapasok sa karya ng langit, kundi ang gumagawa o sumusunod lamang ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Ano ba ang kalooban ng kanyang Ama? Tingnan muna natin ang kalooban ng Ama. Basahin natin ang John chapter 6 verse 40. Ganito ang nakasulat, mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang sinumang tumitingin sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Ama ay ang manampalataya kay Jesus Christ. Ang kalooban ng Ama ay itaas ang pangalan ni Jesus Christ. Ang kalooban ng Ama ay magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo. Kasi walang ibang pangalan, sabi sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na binigay ng langit walang ibang pangalan na binigay ng Diyos sa silong ng langit para sa kalaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Hesukristo. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto ng Father na magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo. Sa anong paraan? Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. Sambahin natin si Kristo. Relasyon kay Kristo. Ngunit, ang tanong maraming tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi makakapasok sa karya ng langit. Isa lang ang punto dito na gustong ipaunawa ni Jesus Christ at ipaintindi sa mga tao at maging sa kanyang mga disciple. Hindi lang basta pangaral. Na kapag nangangaral ka, na kapag share ka ng salita ng Diyos, dapat unang-una mong isipin ay sinusunod mo ba ito ang ipinapangaral mo? Una, pag nag-share ka tungkol kay Jesus, dapat una, i-apply mo muna ito sa sarili mo. Kaya nga sinabi, hindi lang sapat ang panay ka lang pangaral, pero hindi mo naman sinasabuhay sa iyong sarili. Sabi nga doon sa kasunod na verse, Panginoon, nagpapalayas po kami ng mga demonyo. Nangangaral kami. Ginagawa nila iyon, pero wala silang closer relationship with Christ. Hindi nila isinasabuhay ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Unang-una muna, mga kapatid, kapag nagbasa tayo ng verse, dapat unang-una, i-apply muna natin sa ating sarili. Dahil ang sino mang nagbabasa ng Bible, ang unang kinakausap ng verse na yan ay ikaw mismo na nagbabasa. Kaya ito ang sinasabi dito ni Jesus Christ. Hindi yung puro lang pangaral. Nangaral ka, pero dapat nakikita sa buhay mo ang ipinapangaral mo. Diba? Tulad yan, nangaral ka kay Jesus Christ. Jesus Christ, anong gusto ni Jesus Christ? Gusto ni Jesus Christ, humbleness, Christ-likeness. Ngayon, nakita ba yan ng ibang tao sa buhay mo? Yan ang gusto dito ang ipaunawa ni Jesus Christ. Na, napakalaga ang Christ-likeness. Kung ipinapangaral mo si Jesus Christ, dapat
namumuhay ka ng tulad kay Kristo. Na ang ipinapangaral mo na salita ng Diyos ay una muna mong ina-apply sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Kasi ang ibang tao, susunod na lang yan pag nakita ng ibang tao na ikaw ay namumuhay na ayon sa ipinapangaral mo na salita ng Diyos. Di ba? Yun ang sinasabi dito mga kapatid sa Matthew chapter 7 verse 21. Kaya ang ganong uri ng tao na puro pangaral lang, iba nga nagpapalayas ng demonyo, di ba? Sabi dito. Ang gusto dito ni Jesus Christ, yung spiritual life. Spiritual na buhay mo. Nagpapalayas ka nga ng demonyo, hindi naman sa pangalan mo pinapalayas, kundi sa pangalan ni Jesus Christ. Di ba? Pero dapat, ang pinaka-importante dito ay isinasabuhay mo ba ang salita ng Diyos na ipinapangaral mo. Yung tinatawag na Christ-likeness. Yung tularan natin ang buhay ni Kristo. Andun yung humbleness, forgiveness, patience, andun lahat. Andun ang lahat na katangian na mabuting katangian na kay Kristo. Dapat yan ina-apply din natin sa buhay natin kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos sa ibang tao. Kasi pag nakita ng ibang tao yan na ang ating ipinapangaral ay isinasagawa natin at isinasabuhay natin, maniniwala sila sa ating ipinapangaral. Kaya ang sinabi ni Jesus Cristo na hindi lahat makakapasok sa karang langit dahil ang ibang tao ay nangangaral lang nangangaral. Kumbaga sa parang ang nangyayari kasi may mga ibang nangangaral na popularity na lang. Popularity. Magaling sila, magaling mag-exegese ng Bible, magaling mag-analyze ng Bible. Pero kung titingnan mo ang kanilang pagkatao, wala yung Christ-likeness sa buhay nila. Kaya hindi yun ang tinitingnan ni Jesus Christ, kapatid. Yung gaano kakahusay magtalumpati, magpahayag, mag-deliver ng salita ng Diyos. Yung gaano kakahusay, hindi yun ang tinitingnan ni Jesus Christ. Tinitingnan ni Jesus Christ dito yung puso mo. Kung ang puso mo ba ay namumuhay ka ba ng may pagkatao ni Kristo. Kasi ikaw na tinawag ng Diyos bilang kanyang lingkod at mangaral ang salita ng Diyos, dapat sinasabuhay mo ang buhay ni Kristo, yung Christ likeness. Yan po mga kapatid, sa umagang ito, nawa ay meron kayong napulot na mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito.